ang Lord. At tingnan mo yung kanan at kaliwa mo, tingnan mo siyang mabuti. At sabihin mo, ang laki na ng pinagbago mo. hindi literal na malaki. Sabi mo lang, ang laki ng pinagbago mo. At kumamay ka ng 3 tao, deklarahan mo ng magandang pagpapala ngayong araw na ito. Sige po, you can go to your sa bakwa, sa likuran, sa harapan, tagiliran. Come on, let your words be released in the mighty name of Jesus. Let the goodness of God be released this afternoon into your life sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. And I pray that whatsoever you are declaring right now, in Jesus' mighty name shall come to pass immediately, exceedingly abundantly, that no one should ever be. Hallelujah! Your mind could never be imagined an overflowing and abundant blessing from the Lord and an increase in your faith in Jesus' mighty name. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Come on, utter your thanksgiving to God. Say, hallelujah. Sige, pasalamatan mo si Lord sa tinanggap mong pagpapala, sa tinanggap mong buhay, kalakasan, kaligtasan, sa tinatanggap mong direksyon, sa tinatanggap mong mga salita na siyang nag-iingat sa atin, na siyang nagbibigay ng karunungan. Hallelujah! Pasalamatan mo ang Panginoon sa pag-iingat niya sa iyong mga anak, sa iyong pamilya. Wala tayong sakit, wala tayong karamdaman. Pinagpapala ng Diyos ang lahat sa atin. Those who can pray in tongues. Let this place be filled with a heart of gratitude. Let your thanksgiving not just be coming out from your mouth, but let it be coming from your spirit. Hayaan mo na ang iyong kaluluwa ay nagpapasalamat sa Diyos. I-allow mo na ang lahat sa iyo. Mula ulo hanggang iyong paa, hanggang kay buturan ng iyong puso ay nagpapasalamat sa Diyos na tunay na mabuti. O Rabasi Kabareman, Sererebo Shakarahata, walang kapantay ang pag-ibig ng Panginoong Hesus Kristo. Siya na nagdusa para sa atin. Ngayon, ine-enjoy natin ang buhay na walang hanggan. O Rabacamarebo Sanderebo Shakarahata. Panginoon, maraming salamat. Tunay at tapat ang pag-ibig mo sa amin. Tunay at wagas ang iyong mga pangako, hallelujah, hindi man kailanman nagmamaliw. At hindi mo kami binigos sa iyong mga magandang plano para sa aming buhay. Maaaring ang mundo ay nagsasabi ng mga negatibo sa amin. Pero ang iyong salita ang siyang bumubuhay sa bawat isa sa amin. You have said in your word that man does not live by bread alone, but by every word that cometh from the mouth of God. Ito po ang tunay na tinapay ng buhay. Ang tunay na pagkain na ine-enjoy namin araw-araw. Salamat po dahil ang aming espiritu ay handang tumanggap ng iyong mga salita. Binuksan na namin ang aming puso upang tanggapin ang mga pangako mo na minsan pa ay hindi sa mga susunod na araw, kundi ngayon mo gustong iparanas sa amin. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa iyong pag-ibig sa amin. Nakikita ng aming mga mata ang magagandang bagay na pinagkaloob mo na sa simula pa. Marami po salamat na ngayong hapon na ito. Sa loob ng buwan ng Agosto, hallelujah, ay pinuno mo kami ng pag-asa, pananampalataya, lalo tigit ng kayamanan na walang sino man na makaaagaw na hindi kayang gibain ng mundong ito. Salamat po, Panginoon. At ngayon, sa pagtatapos
ng abundant provision. We thank you na mararanasan namin, patuloy naming nararanasan ang lahat ng pagpapala na nakahanda na para sa amin. Salamat po, Panginoon Jesucristo, sa lugar na ito walang ibang pangalang maitaas, kundi ang iyong makapangyarihang pangalan, ang pangalan na daladalang walang hanggang pag-ibig. Hallelujah sa lahat sa amin. Ang pangalan na palaging may kasamang pangako, pag-iingat, at pagyakap sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Purihin ka ng aming mga labi, ng puso, ng aming buhay at buhay paglilingkod. Marami pong salamat, maparangalan ka, Panginoon, araw-araw at bawat minuto ng aming buhay. To God be all the glory. We thank you, we love you, and this all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Sabihin natin, thank you, Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na tayo. Sino yung mga mayroong stocks dito? Ano daw? Snacks naman. Recess agad. Kaka-start pa lang. Sino dito yung merong stocks sa stock market? At tanongin mo ay katabi mo magkano na investment mo. Naku, walang nag-i-invest sa inyo. Bulungay mo yung katabi mo magkano ipon mo sa bangko. Ha? Lahat ng mga may ipon say hallelujah. Lahat ng mga may savings say praise the Lord. Praise God. Lahat ng nananampalataya na kayang ibigay ng Diyos ang kanyang pangangailangan, say glory to God. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, darating sa'yo ang pangangailangan mo. Bakit? Naisulat na po yan eh. Naipagkaloob na ng Diyos sa atin. We thank God for the month of August. Amen. At yayamanin talaga yung brothers and sisters natin. Kaya pag nagbabatian kayo, kumusta ka na? Ito, payaman ng payaman. Paganda ng paganda ang buhay. Paligaya ng paligaya ang puso. Amen. Sabi mo sa katabi mo, maligaya na ba ang puso mo? Basta si Jesus ang kasama, amen, tayo ay laging maligaya. Sino dito naapektuhan ng pagtaas at pagbaba ng dollars? Sabi ni Bishop, kala mo naman may dollar ka eh, na? Yung worried ka, araw-araw tinitingnan mo magkano exchange rate. Amen. Bakit nga ba tayo nag-worry? Kasi nga, we believe na yung economy, amen, diyan nakasalala yung pagtaas ng sweldo, diyan nakasalala yung pagtaas ng palitan, minsan diyan nakasalala yung investment ng stocks mo. Okay. Pero alam niyo po ba na ang isa palang Kristiyano does not belong anymore to the economy of this world. Kasi ang Diyos may sarili siyang kingdom, may sarili din siyang economy. Amen? Sabi sa katabi mo, you do not belong here. Yung pera natin, pinapamigay lang natin yan. Ha? Ayaw nyo? Mukhang ayaw nyo ha. Sabi mo sa katabi mo, bibigyan kita mamaya. And I thank you daw. Amen. Bakit kasi walang katabi si pastor doon? Okay, so yung sabi mo sa katabi mo, hindi tayo apektado ng ekonomiya ng mundo.
So wag mo nang tingnan kung mataas o mababa ang dollar. Isang beses, sabi ko, Jess, magkano nga ba ang palitan? Ano daw, 15.8. Nagpadala na daw sila. Sabi ko, ay bukas na ako, baka mga 15.9. Kinabukasan, chinek ko magkano ang palitan. 15.5. Sabi ko, okay lang, hindi ako affected. Sana all sa akin. Sabi sa katabi mo, hindi ka affected. Wag mo na muna ipadala. Praise God. Hindi dito yung pag sumesweldo. Pinagpapasalamat muna kay Lord. Amen. So sa buwan ng Agosto, natutunan po natin yan. Minsan alam mong kulang, pero pag ibinigay mo, di ba nga sabi dun sa verses na inaaral natin. Ngayon ay August 31. Okay. Sabi mo sa katabi mo, magkano ang natira sa'yo? Kailangan may sagot. Sige, sagutin, tanungin mo. Magkano? May natira ba? Actually, yung iba sumahod na. Parang ayaw ipahalata. Alam niyo po, hindi pa nauubos yung buwan ng, yung swineldo mo ng July, dumating na yung August mo. Say, praise God. Sino yung nakaranas nun? Say, hallelujah. Sino yung gustong makaranas nun? Say, praise the Lord. Alam niyo po, hanggat hindi mo yan minemeditate sa sarili mo, it will not come to you. Kaya sabihin mo, ngayong Setyembre, hindi pa natatapos ang September, may natira pa sa akin. In Jesus' name. Amen? Kaya titingnan mo ngayong September, you challenge your faith. Don't challenge God. Kasi si Lord proven na yan. You challenge your faith. Sayang pinag-aralan natin ngayong August. Kung hindi mo i-challenge ang pananampalataya mo ngayong Setyembre. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, next month, tanungin mo ako kung magkanong natira sa akin. Ay, bahala kayo. Paano mangyayari yan kung walang magtatanong? Amen? So next month, magtanungan tayo magkano ang natira sa'yo. It gives a challenge to your faith. So si Lord, hindi siya under ng economy of this world. God has its own economy. And this is what we call a divine economy. Amen? So ito yung ekonomiya na kung saan ang banker mo ay si Lord. Siya may-ari eh. Ang currency mo ay faith. Ano ang pambili mo sa Jollibee? Faith. At ito yung economy na kailanman ay hindi nagka-crash. Kailanman there is no inflation. Amen? Kaya mamimili ka saan mong ekonomiya gustong ma-involve. In this world or in God's divine economy. So paano mo malalaman kung ano ekonomiya meron ng Diyos? Refer to His words, to the Word of God. Tingnan nga muna natin ang word ni Lord in Psalm 37 verse 25. Psalm 37 verse 25. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yan. Okay, basahin natin. 1, 2, 3. I was young and now I am. Again. Parang ayaw nyo magbasa. I was young and now I am still young. Okay. 1, 2, 3. I was young and now I am old. Yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. I'm telling you, this is the word of the Lord. This is not my word. This is the word of God. Sabi ng psalmist, minsan hindi niya nakita na yung mga anak ng righteous ay nagbeg for bread.
Kaya makikita yung generation nyo, blessed generation. Lahat ng inyong mga anak kailanman ay hindi manghihingi o magmamakaawa sa kanilang pangangailangan. Why? Everything is provided by their parents. Sino kaya dito ang blessed na parents? Say hallelujah. Amen. Yung mga magulang na more than pa sa magugulang. Ay talagang lahat ay kaloob sa anak. Ganyan po ang ating Diyos. Kung tayo, sabi ng salita ng Panginoon, if you who are evil know how to give good gifts to your son, di ba? Kahit mga sinabing makasalanan, mga kriminal, they know how to give good gifts. How much more your Heavenly Father who is a good, good God. Amen? Sabi natin, God, you're so good. So dito po ay pinakikita ng Diyos kailanman ay hindi niya pinabayaan ang kanyang mga anak. Kaya ang divine economy ng Lord, dito natin makikita yung tinatawag na heaven's abundance. Yan po ang salitaan sa langit. Prosperity, overflow, abundance, multiplication, favor, grace. Amen. Amen. Kapag nakakarinig ka na ng lackness, darkness, kasi nagdidilim na yung paningin mo eh. Tapos insufficiency, that is not the kingdom of God. Amen. So anong kailangan mong gawin? You need to declare good things. So yung divine economy po, dito natin nakikita yung tinatawag na, again, heaven's abundance. Pero bakit nga ba meron pa ring mga believer na nag-i-starve? Bakit nga ba kahit na you know that you belong to the kingdom of God, meron pa ring nauubusan? Meron pa ring nahihirapan? Meron pa ring nakukulangan? Bakit kaya? Natanong nyo na ba yan? Bakit kaya ako? Sumesweldo naman ako. Sino dito sumwelda na? Okay. Pero bakit parang pagkasweldo, naubos din? Parang nilipad ng hangin. Yung iba nga, ang sabi, dumaan lang sa palad. Kasi yun ang deklarasyon mo. Sabi mo sa katabi mo, we change our language. Alam niyo po bakit merong mga nahihirapan? May nakukulangan, may nauubusan. Because they are lack of applying God's principle. Minsan, alam nyo sa buhay, ang kulang lang natin, application ng prinsipyo ng salita ng Diyos. The Word of God, the kingdom, the economy of God has its own principle as well. When it comes to abundance, prosperity, and overflow. Kaya lang dahil nga hindi tayo sanay, dahil iba yung nakasanayan natin eh. Ang nakasanayan natin yung paubos. Sino dito sanay ng paubos? Pag 31 na, walang-wala na. Yan yung nakasanayan natin noon. But I'm telling you, that is not the economy of God. That's not the kingdom's economy. Kasi sa ekonomiya ng Diyos, there is no scarcity. No starvedness. Walang kakulangan. Walang tagutom, walang tagtuyot, walang famine. Parang ayaw niyong umalis sa ekonomiya niyo ngayon, Who wants to remain in this world's economy? Gusto mo ba? Alam niyo po, dati din akong ganyan. But when I learned, the moment that I received the principle of the Word of God, alam niyo po, hindi ako nagdalawang isip, magbigay ng tithes, magbigay ng offering, magbigay ng first fruit. Ngayon, excited ako lagi sa pagbibigay. Kasi hindi ko na nakikita, pag ikaw ay may overflow, hindi mo nakikita yung kulang eh. Kaya ang excitement ng heart mo ngayon nga, parang may gusto akong bigyan ngayon eh. Sino kaya yon? Amen. Kailangan maging
maging excited. Kasi matatapos sa August, sabi ng Lord, why don't you practice magbigay ka? Sige po, sabi ko, Lord, mamaya, maniningin ako kung sino nga ba yung dapat bigyan dito. Hallelujah! What are God's principle? Ano ba ang prinsipyo ng Diyos? Sowing and reaping. What you sow is what you reap. Kaya lang, ang gusto ng iba, reaping lang, walang sowing. It will not come to you when you didn't sow. God's principle is not reaping and reaping. God's principle is sowing and then you will reap. What else? God's principle is not receiving. The God's principle is you give and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together. Saan ka nakakita na ang pagpapala ay nauna pa sa'yo sa God's kingdom principle? Amen. Lahat ng gustong ganun yung mararanasan, say praise the Lord. Sa prinsipyo lang ng Diyos, ikaw makakakita na kapag ikaw ang nagbigay, bumabalik sa'yo. Walang ganyan sa ekonomiya ng mundo. Sa ekonomiya ng mundo, pagka nag-release ka, pagka nagbitaw ka, mauubos. Sa Diyos, hindi. When you give, it will come back to you. Kaya sabi mo sa katabi mo, next month, bibigyan kita. Sabi ko sa'yo, humanap ka ng katabi. Humanap ka ng katabi. Next month, bibigyan kita. Amen. Pag magpa-practice ka next month, yung hindi pa sumesweldo ng August, next month tatanggap ka, magbibigay ka. Mag-practice tayo. We are in God's kingdom. Amen. Sa God's kingdom, there's no starving, there's no lackness, there's an overflow. What else are there in the kingdom of God? Refreshing others. Kaya uso naman talaga yung nanlilibre. Pero manlibre ka rin minsan. Gusto mo ikaw lagi libre. Sabihin mo naman sa likuran, next month, ililibre kita. Sige, sabihin mo sa nasa likuran mo. Pag yan di nyo ginawa, ay hindi nyo next month, lilibre kita. Ano naman kung tsay lang? Ang mahalaga, nilibre kita. Amen. Ano naman kung candy lang? May namimigay na dito. Why don't you give? Practice. You're in the kingdom of God. Kapag ang pinapractice mo, palagi kang paubos, palagi kang pakabig, you're not in the kingdom of God. Minsan mahirap, but you need to do it. It's a practice. It's a practice of your faith. Amen? Amen. Kaya I declare sa buwan ng Setyembre, lahat kayo, hindi kayo mauubusan. Amen. Namimigay ka pa, nanlilibre ka pa, may natutulungan ka pa in the name of Jesus Christ. Let's go. Mag-tithes kayo What are the principle of God? Tithes and offering, kindness to the poor, going to the prison. Alam niyo po, pag umuwi kayo, you make a project. Mag-bless kayo ng isang pamilya dun sa lugar niyo. Ano ba namang mag-bless kayo ng isang kabang bigas? Isang kaban ba yon? Malaki ba yon? Hindi, yung isang sako lang pala. Ano ba ang kaban? Ilang kg ang kaban? Isang sako, di ba? Meron dong nagbebenta or yung ano yon, yung magpuputo nyo, yung mga nagtatataho, abutan nyo 1,000. Ito naman. Setyembre, sesweldo kayo. August, sesweldo nyo. Yung iba tatanggapin sa Setyembre. Meron kayong watchman. Love gift pa nyo, watchman nyo.
Thank you for watching this building. Ba, mga watchman yan eh. Kaya lang pagka natutulog, sabi mo, kalahati lang tulog ka lagi. ikaw ang binabantayan ko. Patulog-tulog. That's kingdom's principle na hindi tinuturo ng mundo. Bakit? Ayaw ni Satanas pagpalain ka ng Diyos. Kaya hindi dumarating sa iyo yung ganong kaisipan. Kasi si Satanas, ayaw niya na nagpapasalamat ka sa Diyos. Ang gusto niya sa iyo, palagi kang nahihirapan, palagi kang nagmamakaawa kay Lord. Hindi, you are a son, you are a daughter. Sino dito yung anak tapos pinabayaan siya ng magulang? Maaari may iba sa atin. Pero yung mga magulang na nandito, hindi nila gustong pabayaan yung kanilang mga anak. Kaya ka nga nag-abroad eh. Di ba? Para sa anak. Hindi mo, tsaka alam mo, ang sakit sa pakiramdam na makita mo yung anak mo, parang siya yung, kapo nga, nag-uusap-usap yung magugulang dun kila Joanna eh. Kasi mga anak nila nalaban ng mga kung ano-anong pinaglalaban-labanan. Eh, ang gusto yung magulang na makipaglaban eh. Dapat panalo yung anak ko eh. Ganyan puso ng magulang. Amen? How much more yung Diyos, hindi niya gusto na naubusan ka. Ilalagay niyo po ito sa inyong kaisipan. Ayaw ng Lord na nawawalan ka. Ayaw ng Lord na nahihirapan ka lalong higit. Ayaw ng Lord na nagmumukha kang kawawa. Kaya sabi mo sa katabi mo, itong mukhang ito. Ha? Aba, anong tawag sa mukhang yan? Ang mukhang ito? Ay ano? Mukhang? Bahala na kayo. It's up to you. Sabi natin, I am into God's supply system. I am into God's divine economy. There's no lackness. There's okay. Amen. Mangyayari sa inyo yan in Jesus' name. Sabi ng Psalm 121, 1 and 2, kasi sabi mo, paano kaya mangyayari yon? Psalm 121, verses 1 and 2. Okay, 1, 2, 3. I lift my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. So, paano mangyayari yon? Tingin ka lang sa taas. Kaya pag nakita mong nakatingin sa taas yung katabi mo, alam mo na yun, huwag mong istorbohe. Nagpapasalamat kay Lord yan. Amen? Amen, because my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Praise God. Yeah, when we comes to provision and supply, kailangan dyan, nandun ka sa consciousness of God's divine economy. You must see the Lord as your source so that you'll not struggle in this life. Kaya tingnan po natin ang verse, 2 Peter 1, 3 to 4. Ito yung pagbubulay-bulayan natin. 2 Peter 1, 3 to 4. Ako na lang magbabasa para mabilis. Sabi ng salita ng Diyos, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. And through these things, He has given us His very great and precious promises so that them you may participate in the divine nature and having escaped the corruption in the world caused by evil desire. Kaya ngayon uso sa Pinas yung corruption. Cancel na natin. Amen. Minsan nagdadagdag din tayo ng deklarasyon. Sige, ipagpe-pray natin yung mga corrupt ng corrupt. Amen. Pakurap-kurap. Number 1, there are 3 divine provision ng Diyos sa kanyang mga anak at sa nasa kingdom ng Lord. Ano yun? Number 1, His divine power. Paano mangyayari
mangyayari sa'yo na ang lahat ay isusupply ng Diyos sa'yo. One, because of His divine power. Sabihin mo sa katabi mo yung Diyos na nagmamahal sa'yo. Pinakamakapangyarihan sa lahat. Kung may mga Lord dyan, mga ano pa? Landlord. Ang galing nyo. Dito naman, may entry kayo. Anong Lord? Lord. Napag-aalam mo kayo, ha? Okay, number 1. The God that is in you, that is the first provision that He gives you is His divine power. Tandaan niyo po, hindi pinagdamot ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa atin. Kung yung iba na nasa authority, may kapangyarihan sila, ang Diyos higit ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Amen? At yung authority na yon or yung divine power ay ipinagkatiwala sa'yo. Diba, it's wonderful na maisip mo na ngayon na kay Kristo ka, amen, ang result nito ay divine power. Divine ability. Pag po sinabing divine, it is not just the same as the ability of yung nakikita mo. Kaya nga, di ba, ikaw yung pinakamasipag sa office niya? Kung maka-oo si Jet. Oo daw. Yung asawa. Sa totoo lang, pagka nag-e-evaluate, ikaw mismo natutuwa ka sa evaluation mo. Tama ba? Sabi mo sa katabi mo, ang sipag mo pala. Ang Diyos po, ang ipinagkaloob sa atin ay hindi lamang, kaya nga pag tayo nagtatrabaho, we do not work only sa men. Ang tunay na pinagtatrabahuhan natin, si Lord. Siya ang tunay na nagpapasweldo sa'yo. Tandaan niyo po yan. Tapos nasama ang loob mo, ang liit lang ng increase mo. Wala kang bonus. Mag-usap kayo ng Diyos. Mag-usap kayo ni Lord. Tanungin mo siya, Lord, ba't maliit lang to? Maliit na increase ko, but I thank you. Sasagot naman si Lord eh. Sabi niya, anak, yan pa lang kasi yung kaya mong i-manage. O, ayaw nyo. Amen. Huwag po tayong sasamaan loob. Huwag agad samamaan loob mo sa boss mo. Ako, I always thank God. I know that my promotion and my blessing, my increase always comes from the Lord. Hindi nasa loob ko sa boss ko. Minsan yung boss ko pa magsasabi, okay ba sa'yo yung increase mo? Sabi ko, hindi okay. At least hindi ako nagreklamo. Ngayon sabi niya, Lani, kasi ginagawa namin yung aming internal control, accounting policy. After nito, ang gagawin naman natin ay yung inyong mga KPI. Kasi ang naaalala lang daw sa HR ay yung mga huling ginagawa tuwing, halimbawa, March yung inyong evaluation. Yung mga empleyado ang sisipag pag February. Kasi mara-remember yun ng HR. Samantalang yung ginawa nung previous ang mga buwan, hindi naaalala. Alam ko na yun kung bakit. Ganyan yung mga pakitang gilas. Sabi mo sa katabi mo, naglilingkod ka kay Lord. Ang trabaho po, biyaya ng Diyos. Iingatan mo. Amen. When you work for the Lord. Hallelujah. At siya din ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan. Divine nature, divine power ng Lord. Tingnan po natin ang kanyang salita in Deuteronomy 29 verse 5. Ang sabi ng Deuteronomy 29, yet the Lord says, during the 40 years that I led you through the wilderness, your clothes did not wear out, nor did the sandals on your feet. Ganyan nag-iingat ang Diyos. Kaya naman yung mga damit mo. Amen. Ilang taong ka na dito sa UAE? Yung sapatos mo, yung damit mo, yung bag mo, hindi nasisira.
Paano? Araw-araw, iba yung bag mo. Ang dami mong bag. Ang dami mong relo. Ang dami mong alahas. Pag binuksan mo yung drawer mo, sabi mo, wala kang masuot. Tapos lagi mo suot yung paborito mong t-shirt na wasak-wasak na. Bless na bless. Amen. The divine power of God. Number 2, ano pang ibinigay ng Diyos sa'yo? His divine, great, and precious promises. Ang sabi ng 2 Peter 1, verse 4, basahin natin. 1, 2, 3. Through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. okay. Paano ka magkakaroon ng abundance? Babalikan ko lang saglit yung divine power. Marami kasi sa atin, kapag ka may problema, syempre pinag-uusapan yung problema. Tama po ba? O naman, minsan talaga, kailangan mo naman talagang sabihin, may problema ka o may challenges ka. Pero wag ka magtapos doon. Susundan mo ngayon. Halimbawa, sabi mo, delay ang sweldo. Delay ang sweldo. Ano kasunod? May divine power na pinagkatiwalaan Diyos sa'yo. Ano dapat ang kasunod? Kung mayroong delay sa sweldo, you change the situation. You have this divine power ngayon. It's your divine ability also to change the situation. Ito kailangan nating matutunan bilang mga Kristiyano. In God's kingdom, in God's economy, you have the divine power to change the situation by declaring it. Okay, sabi mo sa katabi mo, use your mouth by declaring good things. Kahit na may delay sa sweldo, huwag ka mag-stop doon. Kasi pagka yun lang pinag-usapan nyo, hanggang doon na lang yun. Pag sinabi mo, may delay kasi yung sweldo namin. But in the grace of God, hallelujah, by the power of the name of Jesus, nire-release ko ngayon yung sweldo naming lahat. Huwag lang yun sa'yo. Damay mo na yung mga kaan mo. Kasi you are blessed to be a blessing. It's not about the money na pinagpala ka. Yung kaya mong ideklara, yung sitwasyon, alam nyo ba na sa sitwasyon pa lang, blessed ka na? Sabi nga ni Bishop, pag pumasok ka sa restaurant, walang katao-tao. Nung dumating ka, nagkaroon ng maraming tao. Di ba blessing ka? Amen. Sabi mo sa katabi mo, blessing ako. Pag pumunta ka sa isang lugar, hindi mo hinahanap yung blessing. Ikaw mismo sinusundan ng blessing. That's your divine power. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Pag kasi hanggat na iisip mo, ikaw ay, ano yun, ang tawag sa ganun? Ikaw ay pabigat, mananatili kang pabigat. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako pabigat. I am a blessing. Amen? I'm a blessing. In this company, I am a blessing. In my family, I am a blessing. In my flat, sa mga ka-flatmate mo, ikaw yung blessing. Di pag dumarating ka na, nag-aalisan yung mga ka-flatmate mo. Ayan na si blessing. So we need to stop talking about the problem at i-magnify yung pangit na sitwasyon, kundi kailangan ang i-magnify mo yung pwedeng gawin ng Diyos sa'yo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, you change the situation. Effect changes because of your confession. Bakit? Dahil may magandang pangako ang Diyos. So instead of reminding, minsan kasi ganito ang sitwasyon natin. Palagi natin, wala namang masamang i-remind ang Diyos sa kanyang pangako. Promise niya yun eh. Pero sabi ng Diyos, yung kanyang pangako, ibinigay na sa'yo. So instead of reminding Him, if you want to have, level up sa pananampalataya mo, instead of reminding God of His promises,
Declare what God has promised to you. Sabi mo sa katabi mo, ideklara mo yung pinangako ng Diyos sa'yo. Start declaring. Start believing. I thank God. Sabi ng Diyos, hindi ako magkukulang. Hindi ako mahihirapan. Eh, ang problema sa atin nga, minsan, ang dinedeklara natin, hirap na ako. Ubus na. Okay? Lord, nasan yung pangako mo? Tinatanong mo pa si Lord. Pero ang Diyos po, alam nyo ba siya, sa every promises niya sa atin is already yes and amen. In Christ Jesus, tinupad ng Panginoong Jesus ang lahat. Kaya nga sabi ng verse, everything that you need to live a godly life, to have a good life, ay ibinigay na ng Diyos. Ngayon, kailangan mag-take into effect. Kailangan mag-effect ito sa buhay natin. Paano paraan? Sa pananampalataya, sa deklarasyon, at sa pagpaniniwala sa puso natin. Amen. Yung isip, mahirap maniwala yan eh. Tama po ba? Kaya ang battle lagi nasa mind. Hindi ka makapaniwala na ang gwapo-gwapo mo. Pero ikaw ang pinakapogi sa mata ng asawa mo. Naku. Palakpakan naman natin yung mga poging asawa dyan. Praise God. Pero sa asawa lang sa asawa lang. Okay? Ang Diyos po, ang gusto niya sa atin, we declare what He had promised. Di ba ganun yung faith, nananampalataya ka na ibibigay niya sa'yo yan at ibinigay na niya sa'yo. Kaya ngayon, ito ang iingatan natin. Hebrews 13:5. Ayan. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Kasi nga, ang iba, ang pinupurso nila, pera. Kung saan may part-time, nandun. Kasi doon may pera. Alam niyo po, huwag niyo po ipurso yung pera. Ipurso niyo, hanapin niyo yung God. Bawal na po kaming mag-part-time. You pray to God. Ang gusto ng Diyos, huwag mo siyang ipagpalit. Unahin mo ang Panginoon. Huwag ka agad mag-worry. Unahin mong magtiwala sa Diyos. Hindi pa naman dumarating yung katapusan. 15 pa lang, worry ka na sa katapusan. Hayaan mo yung katapusan ang mag-worry. Sabi ng Bible, let your tomorrow worry itself. Hindi pa dumarating ang bayaran sa school ng anak mo, pinoproblema mo na yung pang-tuition. So, hindi naman problema ng pang-tuition. Nako, wala. Ay, naman problema ka, anak. Magkano tuition na anak mo? Oy, 27. Maliit lang yun. Ay, okay na agad. Okay na mo. Sayang. Naniwala ka na agad kay Lord. Amen? Tama ba na ibibigay? Napawisan yung kilikili ko. Pero grabe yung faith ni Kabayan. Palakpakan natin si Lord. Sabi ko sa inyo, i-challenge your faith. 27,000 in Philippine peso ba? Okay, it will come to you in the name of Jesus this week. Pag dumating, mag-testimony ka dito, okay? Dumating na ba? Okay, ang bilis! Nauna na pala! Ang blessing ka, no? Pwedeng mag-overtake. Praise God. Palakpakan natin sila sa buhay. Wala na magtituition. Praise the Lord. Okay? Ephesians 1 verse 3. Keep your lives from the free from the love of money. Sabi na Ephesians 1:3, praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realm with every spiritual blessing. Kapatid, tandaan mo to. You are already rich. You are already blessed.
Maaari nasa heavenly realm. Maaring nasa spiritual, then how it will come into take effect, say it, declare it, believe it, receive it in the name of Jesus. It shall come to you. Huwag mo sabihin, paano, Lord? Again, look up at the sky, look up to the mountain. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. And it shall come to me in the name of Jesus. Ang sabi ng John 15 verse 5. Hallelujah. Again, do not pursue the blessing. Pursue the word of God. Pursue the God that bless us. Sabi ng Lord, ng word of God, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, hindi pwedeng ikaw lang ang nag-remain sa Diyos. Kailangan parehas. If you remain in me, sabi ni Lord, tapos ako, pinanatili mo sa puso mo, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kaya minsan nag-struggle tayo. Why? Hiwalay tayo sa Diyos. But praise God, pinagtagpo ulit tayo ng Panginoon. Amen? Amen? Pinagtagpo tayo ng Panginoong Jesus. Sabi niya, anak, halika. Tama na ang paghihirap mo sa buhay. Tama na ang pag-iiyak mo tuwing katapusan. Tama na ang pag-iisip mo ng due date. Yung mga due date, tuldukan nyo na. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, tinutuldukan ko. Lahat ng due date ng buhay ko. Amen! Amen! Pati mga due, overdue. Pati overdue. Wala nang overdue. In Jesus' name. Pwede pong mangyari yan. Pero ito po tandaan nyo. Pag pinagkalob na ng Diyos ang solusyon, huwag nyo i-withhold. 10 years nagpray ako ng bahay. 10 years ko pong binuno sa Camellia. 10 years kong dinideklara, Lord, ang kailangan ko'y cancellation ng utang. Pero ang sabi ng Diyos, hindi cancellation ng binigay niya sa akin. Di ba? Ang sabi niya, anak, ang binibigay ko sa'yo, pambayad. Kaya pag binigyan ka ng pambayad, ibayad mo. Amen. Kasi baka sabi mo, hindi Lord, pinapakancel ko eh. Ito na nga yung pambayad, ibayad mo para makancel. Amen. Iba marunong pa kay Lord. But praise God, sabi mo sa katabi mo, you are blessed forever. Amen. And Matthew 7:17. We will end this August, hallelujah, with overflowing, abundant na mararanasan mo yung hindi ka na mangungutang, hindi ka na mag-iisip ng mga pambayad mo ng buwan-buwan. Ay, masarap ang iniisip natin, hindi yung bayarin. Kasi yung mga bayarin, provided na ng Diyos yan. Kung gusto mo pa ng mas mataas na pananampalataya in God's kingdom, pwedeng manalangin nang bumababa ang expenses. Paano kaya yun? Again, paano yun? Ang help natin galing kay Lord. Okay. Ang sabi po ng Matthew 7:17, likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Remember that in the kingdom of God, what you bear is good fruit. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, pinupuno ka ng Diyos ng mabubuting bagay. And lastly, number 3, na pinagkaloob ng Diyos sa'yo, His divine nature. Number 1 is His divine power. Do not forget, it's yours. Number 2 is His divine and great and precious promises. Divine, great, precious promises. And last is His divine nature. Sabi mo sa katabi mo, ibang-iba ka na ngayon. Bakit? Kasi ang gusto ng Lord, alam niyo po, kapag ikaw ay born again, you are not being changed. Ulitin ko po pagka pala born again, saan ka nakakita dito ng pinanganak, tapos niretoke? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka retokado. Yung ang ilong mo dati, tingnan mo yung ilong mo dati, ganyan pa rin hanggang ngayon. Di ba? Sabi mo, I love my nose. Diyan ka humihinga eh.
Yung iba, kina-curse yung nose nila. We love whatever. Ano man ang binigay sa atin ng Diyos, mahalin natin. Kung kulot ka, pwede namang magplancha. Alam niyo po, yung iba ngayon sa Pilipinas, sa totoo lang, wag na wag dumating sa inyong kaisipan na kayo magparitoke. Hindi ko sinasabing baka hindi kayo makilala ni Lord. Pero, alam niyo po, pagka, di ba yung ang tao, pagka niritoke, may nabago sa kanya, tama? Maaring, sino dito mga nagtuturok? Pangpaputi. Wag na, magpiyari na lang kayo at sintol. Ha? Sintol, baby. Alam niyo po, ang born again na tinatawag, ulitin ko, ay isinilang muli. In God's kingdom, in God's principle, when you are born again, you are not being changed. Hindi ka binago. Isinilang ka muli as a new person. Maaaring itong body natin is still the same, but your spirit are being recreated by God. Bago na espiritu na meron ka. Kaya nga yung espiritu na meron ka, pag yun ang pinakilos mo sa buhay mo, nagmamanifest siya outside. Kaya yung kindness, yung goodness, hindi siya mahirap sa'yo kasi yun yung bagong nature mo. Ipinamumuhay mo lang. That's what you called born-again Christian. We are not changed because of religion. Alam niyo po ba ibig sabihin ng religion? You religiously do it. Kaya nga noon sa relihiyon, ang itinuro sa atin, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw. That is religion. Huwag mong gagawin yung mga ganong buhay. But we are not created, we are not born again para sundin yung mga wag ka. You are born again as a newborn Christian, as a newborn creation with an obedient heart. Sabi mo sa katabi mo, masunurin ka. Kailangan lang mag-meditate sa ating kaisipan. And that is your new nature. Therefore, kung ikaw ay bagong nilalang ng Diyos, hindi na ikaw yung mahirap noon. Ikaw na yung hindi ka rin pinayaman ng Diyos. No, isinilang ka na may divine nature. You belong to the royal family. Royal kingdom of God. Royal priesthood. Sabi mo, royal true orange. Ang gamot sa lagnat at trangkaso. Again, you have your new, nasan kayo? Divine nature. Ang kailangan lang, bagong kaisipan. Kaya sabi mo sa katabi mo, I changed my mind now. I'm not being changed. I am new. Amen? I'm a new creation. Hindi ako binago, kundi bago ako. Magkaiba yung binago sa bago. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, bagong-bago ako. Bago akong nilalang. Amen? Kaya ngayong buwan ng Agosto, hallelujah, mararanasan mo ang divine power ng Diyos na pinagkaloob sa iyo at tatanggapin mo ang kanyang divine promises at mararanasan mo, ipapamuhay mo yung iyong divine nature in Christ Jesus. And therefore, makikita mo yung God's economy ang nangyayari sa buhay mo. Tayo pong lahat ay magsitayo. Always remember that we cannot do it all alone. At palagi niyong pong tatandaan na kaya tayo pumupunta dito sa panambahan ay para palaging, ang lagi niyong pong ilagay muna sa inyong puso para laging makapagpasalamat sa Diyos. Kasi yung iba, pumupunta sa panambahan pag may problema. Pag nasagot na, hindi na uli pupunta. Pero kapag ikaw, nalagay mo sa heart mo,
kung bakit ka nandito. Unay para magpasalamat sa Diyos, sa kanyang kabutihan. Palagi kang babalik. Hawakan mo sa kamay yung katabi mo, sabihin mo, I thank God for your life. At sabihin mo rin sa kabila, inaasahan ko pa ang mabubuting bagay na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen, amen, amen. How many of you are looking forward for the very good thing that the Lord is going to do in our lives? Remember, God had already done it. Palagi ko sinasabi kong ang Diyos, kaya kanyang iligtas sa apoy ng impyerno. Ba't ang hindi kanya kayang iligtas sa maniningil sa'yo ngayon? Sabihin natin, thank you, Jesus. Lagi niyo pong iisipin, ang Diyos, kaya niya tayong iligtas sa lahat ng kasamaan na apoy ng impyerno. Ang hindi ka iligtas niya, Diyos, sa mga problema mo dito sa mundo. Minsan lang minamaliit natin ang Panginoon. Minsan din minamaliit mo rin ang buhay mo. But I am telling you right now, in God's eyes, you are beloved. Mahal na mahal ka ng Diyos. At gustong-gusto ng Panginoon na mararanasan mo kung ano ka ang pagiging isang anak ng Diyos. Huwag kang manatili sa kaisipan ng kahirapan. Huwag kang manatili sa kaisipan ng kakulangan. Maaaring sa mga unang araw mahirap gawin. Pero hayaan mo lang na ang puso mo'y nananatili sa kabutihan ng Diyos. Hayaan mo na ang kanyang mga salita ang magpalakas ng iyong pananampalataya. Sabi ng Panginoong Jesus, ako na mayaman ay nagpakahirap. Dinala niya lahat ng sakit at karamdaman upang hindi ka magkasakit. Kaya huwag mong tatanggapin na may sakit at karamdaman ka. Kung hindi mo pa nararanasan ang tunay na kagalingan, you just declare it every day of your life. You just thank God for this healing, for the divine nature that the Lord has given us. At lagi mong pagpalain ang lahat ng avenue, lalo tigit yung puso mo, na magpala rin sa marami. The Lord wants you to have your kingdom mindset. We do not belong to this economy, and we belong to the kingdom of God. Lahat ng mga anak ng Diyos, hallelujah, ay nakaplano na ng Panginoon sa isang malawakang gawain na may pagpapala, ng may kasapatan, at lalo tigit may kahigitan sa ating mga pangangailangan. Kailangan lang natin acknowledge ang kabutihan ng Lord. Hallelujah. At kung sino ka sa kanyang mga mata at paano kanya nilikha ngayong ikaw ay bagong nilalang. Hora handere rebosha karibas sire remonse.